Pag-usapan pa natin ang road safety kasama si Mobile Journal JF Rivera. JF, ayon sa nakausap mong engineer, mukhang malaki at mabilis yung mismong SUV. Kaya hindi talaga nakayanan nung bollard, ano? Hindi ba dapat kayanin nito ang mga ganitong sasakyan? Pops, isa kasi sa tinitignan ding angulo yung improperly installed yung mga bollars. Kaya konting sagi doon, siguro din sa lakas din talaga ng impact, lumusot yung SUV doon. So medyo mababaw, gaya nga ng sabi ni engineer, dapat 1 meter below the ground. Baon talaga. Eto, medyo nakita din natin sa mga pictures no, na medyo mababaw yung pagkaka-installed ng mga bollars. Pinaimbestigahan na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos itong insidenteng ito, no? Habang wala pang resulta. Ano ang planong gawin ngayon ng pamahalaan? Kanina, Pops J, nakita ko, binago na yun. May pinalitan na doon sa mga ballers na natanggal. May nakaharang ng bago. Bago na yung naka-install doon. So, for sure, mas safe na siya ngayon kasi dumaan na rin siya sa mabusising pag-iimbestiga and mabusising pag-aaral. And lesson learned din yung nangyari din talaga nung Sunday. So, yun po. Okay, JF, kasama sa imbestigahan yung procurement ng bollards sa NAIA. Pero magkano ba dapat yung standard na paggawa niyan? Yung standard, Pops, base sa mga nakausap nating engineers and involved din sa constructions, yung standard nasa 30,000 to 60,000. Ang isa? Ang isa. Standard yun. Pero kapag yun nga, bakal, mas mahal kapag bakal kasi sobrang solid nun. And kapag concrete naman, iba rin yung presyo. So, nagkakatalo talaga sa gagamiting materyales ng bollards. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal JF Rivera.